Ang tingin mo, ikaw ba'y inaalok niya ng pera kapalit ng samahan mo siya doon sa kanyang pag-iinom? Siguro po, kasi kahit sinong tao, hindi man masabi ng ganun, gusto mo ng pera. Oh. Siyempre, kung ako tatanungin, kung bibigyan mo ko, gusto ko eh. Siyempre. Pero kung sa ganun, siguro, kung sa isip ko may kapalit yun, Oh, yung perang ibibigay niya, yun po yung nasa isip ko. yun ang sa isip mo. Kaya ako, natakot ako, sabi ko, Shane, huwag niyo akong iwan, huwag niyo akong iwan. Magandang hapon. Oy, magandang hapon, Ate Marisa. Oy, nagpapaganda ba kasi Ate Marisa na? Mukhang ready na siya sa interview ko ngayong araw na ito. Yan, si Chloe. Magandang hapon. Yan, kumplito kayo ngayon ah. Yan. Andito si Daryl, hindi na umiyak, maganda na ang mood. Yan. Ha? Galing pa lang po yan. Ay, may ubo. Yan. Ito. Ngayon, andito ako ngayon para laruhin yung nangyari sa inyo regarding doon sa inyo, Marian. Sa inyo ni Daddy Donut. Yan. Napanood ko kasi, nababasa ko lahat ng mga comment doon. Nagko-comment ka doon. Bakit nagko-comment ka doon? Kasi hindi matotoo lahat ng sinabi niya. Hindi niya pa tinuloy-tuloy yung kwento niya sa live niya. Tapos ang sasabihin niya lang, totoo yung hindi ko siya pinapaalis. Tapos, ang gusto ko lang sa kanya, sabihin niya na lang sana lahat ng sinabi niya ng totoo, okay na sa akin. Hindi yung ako yung ginagawa niyang mali sa lahat ng issue sa YouTube. Yung nagagawa ng issue. Ano pa bang napag-usapan nyo? Gusto ko lang malaman para klaro din sa kalahat. Kung para malaman din ng lahat at doon sa kanila mga taga-subaybay kung kailan nangyari ang pangyayaring ito, yung ganap na ito. 26 po, May pa. May 26. So, May 26 nangyari ito. Medyo po baga kayo natagal magpunta dito, kaya huli ko nasabi. So, May 26 pa pala ito nangyari. Na-i-vlog ko kayo kailan? Po? Kailan ko kayo binlog? Lunes? Lunes ba? Lunes lab? Kailan ko sila binlog? Lunes. Lunes or Martes? Martes po ata. Martes. Martes. So, Martes lang. Kasi ako ay galing sa Maynila noong mga panahon na yon. At ako ay umuwi Sabado. Opo. Sabado ng June. Saka, ano bang pizza nung Martes? nagsasabi siya dun sa live niya na kaya daw ako nagiinom. Pizza nung Martes? 3? May 31 ako balik, galing sa Manila. Napuntahan ko kayo ng June 3. Opo. So, saka ka palang nagsumbong sa akin dahil yun palang yung vlog ko sa inyo. Opo. Saka, nung mga nakaraang vlog po baga, nandito pa ako pero hindi pa yung nangyayari nung mga next week noon. Tapos, sakto hindi pa man po kayo nagbablog. Naghahantay nga po ako sa inyong mag-vlog kayo. Kasi nung nangyari ito, ako ay nasa Maynila. Opo. Yung pangyaring ito. So, May 26 pa ito nangyari. Tapos, sabihin nila sa akin na nag-reach out sila sa akin, June 4 na. June 4. Nung mapanood nila yung vlog, kailan ko in-upload yung vlog? June 5 yata, June 4. So, saka pa lang sila nag-reach out, kuno. So, napakalayo at napakatagal na ng panahon bago sila nag-reach out sa akin. So, ano yung mga sinasabing hindi makatotohanan doon sa kanyang sinabi, lalo na doon sa kanyang live? Doon sa sinasabi niyang ako yung sasampalin niya. Ang linaw ng pakasabi niya sa akin, hindi man ako bingi. Hindi man ako ang linaw yung mga sinasabi niya sa akin. Tapos sabi ko pa nga nagaganon ako kasi hindi ko na naaano yung mga sinasalita niya eh. Kaya nagsabi na akong sabi ko, aalis na po ako at nagchat-chat. Ang ginawa kong dahilan si mama para paalisin niya ako. Sabi ko, nagchat-chat na si mama, mauwi na po ako at yung anak ko daw nag-iiyak. Bakit? Anong dahilan? Anong kailangan ng anak mo? Ginaganon niya pa ako. Sabi ko, nagang-iyak nga daw po. Hindi daw makatulog at wala ako. Kaya pinapauwi na ako. Huwag ka munang umalis, sabi niya. Sabi ko, mauwi na po talaga ako. Nagaganon ako. Tapos sabi niya ay, sige, kung uuwi ka na, hanapan mo ako ng mga tropa mo na pwede kong makainuman dito. Yun ang sabi niya sa akin. Tapos
yung isa kong kasamang babae, parating po yung syota, kachat ko, pinachat sa akin na papuntahin daw doon. Eh di chat ko po, sabi ko, Shane, papunta na daw si Carl. Nagaganon ako. Tapos sabi niya ay, wag mo nang papuntahin, dito na kayo magsiinom. Ilan ba kayo? Bayad na ba yung alak nyo? Ako na lang magbabayad. Sabi niya pang ganun. Sabi ko, hindi po, bayad na po yan. Naganon ako. Tapos, hindi na, dito na lang kayo. Kung hindi ka makakainom dito, hanapan mo ako ng makakajam namin. Sabi pang ganun. So, sa makatuwid, iba ang dating niya sa inyo. Opo. Sa tingin mo, Kasi, kahit nga po yung... sa mga ganong sinasabi niya, ikaw kay medyo minor ka pa pero may isip ka naman na maayos naman ang pag-iisip mo. Anong datingan yun sa'yo, yung kanya mga sinasabi? Yung para sa akin kasi bakit pinipigilan niyang dumating yung syota nung kaibigan ko. Doon pa lang, ang pinupoint ko bakit. Tapos sinasabihan pa nga niya ako na, gusto mo ba magkapera? Hindi niya ako madirekta doon sa salita na yun. Pero sabi galing ko, sa kanyang bunganga yon. Opo, gusto mo magkapera? Sabi ko, hindi ko na po kailangan ng pera, sabi niya. Sa makatuwid, inaalok ka na niya. Opo, kasi doon pa lang, anong ibig sabihin nun? Kung gusto ko ng pera. Sabi ko, hindi po, okay na ako. To sabi niya, bakit? Anong trabaho mo? Nagpasagin pa ako na nagtatrabaho ako sa sentro, nagtitendera ako. O sige, saan doon? Sabi niya ganun. Sabi ko doon po, sa loob ng palengke, anong trabaho mo? Sa Chinilasan po, nagtitendera ako. Ginanon ko na siya para di na maglawig yung usapan namin na kung bibigyan niya ako ng pera o kung anong dahilan nung pagsabi niya sa akin ng ganun. So, sa aking pananaw, iba ang datingan ng kanyang mga sinasabi Kaya po niya sa'yo. natakot na din ako kasi bakit pinipigilan niyang pumunta yung syota nung kasama ko. Pati yung kasama ko, baka parang ini-interesan niya din eh. Kasi bakit? May pagka-interest, pinag-i-interesan niya. Opo, kasi anong sabi niya? Sige na, wag mo nang papuntahin. Sabi ko, hindi po nandyan na sa labas yung syota nito. Hindi pwedeng dito magpunta. Sabi niya ganun. Wag mo nang papuntahin. Dito na lang kayo uminom. Saka po, sa vlog niya lahat ng sinasabi niya, ang daming kwento. Isa lang ang nagtama na ayaw niya akong paalisin. O bakit, kung sa pinupoint niya nun, bakit ayaw niya akong paalisin? Di ba po? So, ang tingin mo, ikaw ba'y inaalok niya ng pera kapalit ng samahan mo siya doon sa kanyang pag-iinom? Siguro po, kasi kahit sinong tao, hindi man masabi ng ganun, gusto mo ng pera. Siyempre, kung ako tatanungin, kung bibigyan mo ako, gusto ko eh. Pero kung sa ganun, siguro, kung sa isip ko may kapalit yun, yung perang ibibigay niya, yun po yung nasa isip ko. Yun na nasa isip mo. Kaya ako, natakot ako, sabi ko, Shane, wag niyo akong iwan, hintayin niyo ako, madali na to. Tas, ako ang iniwan ko na yung kasama ko doon. Sumakay na talaga po ako ng tricycle. Chinachat niya ako nung kasama ko, hanip ka. Sabi niya, iniwan mo kami, kala ko bibili ka lang sa labas. Sabi niya nang ganun. Ako parang ka niya? na-nervyos ako. Sabi nung kasama mo? Opo, chinachat ako. Tapos sabi ko, Shane, anong oras kayo nakauwi? Nag-uwi na din kami. Tapos, ang sabi pa nga, siguro yung pinupoint niya na may kailangan siyang interviewin doon sa isang kasamahan nung kasama ko na taga Paracali. Siya nga pati, nagtatrabaho, kung nagtatrabaho sa bar. Anong pakailam niya, dapat anong pinupoint niya, hinalikan nga daw niya eh. Hinalikan? Opo, yung kasama. Minor yung hinalikan niya? Hindi ko lang po alam. Kasama po yung kasi nung isa kong kasama. Kilala ko lang yun. Yun ba ay mapapatunayan mo kung dumating man tayo sa punto na dahil itong laban mo, baka darating tayo talaga sa dulo? Mapapatunayan ko po at galing mismo sa bibig ng babae. Hindi man po magsasalita yun. Hinahalikan niya yung... Hinalikan daw po siya, sabi niya. Sabi niya ay, nagdating na ako dun sa bahay nun. Sabi niya ay, Be, nalikan baga ako nung lalaking kinakausap mo. Sabi ko, sino? Kaya po nalaman ko ang pangalan nun sa FB na, kaya nalaman kong ano din na Rachel kasi inad niya yung babae na yun. Nakasamahan namin. So, anong mga sinabi niya doon? Doon sa babaeng kasamahan mo? Hindi ko lang po alam kasi nung magkausap sila, wala na ako. Wala ba siya sinabing Paul na yung baka nag-aalok na gano'n? Wala mayroon bang sinasabing gano'n? Yun po ang hindi ko alam. Basta po pagdating ko nung yun bang kasama mo, handa siyang tumistigo pagdating ng oras? Opo, kasi naririnig din nila na tinatawag nila akong mag-shota. Sabi nga niya, maghintay kayo, sabi dun sa mag-shota. Kinakausap ko si Marian, maghintay kayo. Parang ang sungit nga, sinisinyasan ko na lang si Shayna, wag na wait lang, sabi kong ganun. Tapos mamaya-maya, pinapasabihan niya ako na, gusto mo ng pera, doon niya na ako sinasabihan ng ganun. So anong sinagot mo nung sinabihan ka gusto mo ng pera?
Sabi ko, hindi ko na po kailangan ng pera. Sabi ko, ganun. Sabi niya, hindi. Sabi niya, ganun, hindi, ganun. Sabi niya. Sabi niya, bakit anong trabaho mo ba? Sabi ko, nagtetendera lang po ako, okay na ako kung anong meron ako. Sabi ko, ganun. Hindi na siya nagsagot. Kasi gusto ko sanang hintay na direktahin niya ako dun sa perang sinasabi niya. Hindi man na po siya nagsabi dun. Kung anong pinopoint niya dun. So, doon sa napapanood mo sa kanyang live, anong mga nakikita mo? Siya ba'y nagsasabi ng totoo o siya'y... Kasi yung live niya, nakasave na, magiging ebidensya mo yun. Lahat po kasi nungalingan ang sinabi niya dun. Isa lang ang naging tamang narinig ko. Isa lang. Tapos ang pinupoint ko dun sa pagsabi niya sa akin, kung may pinupoint man siya sa kasama ko, hindi yung kasali. Kung sakali kung anong sinabi sa kanya nung kasama ko, hindi yung kasama. Ang pinupoint ko lang yung sinabi niya sa akin. Nag-aalok ba siya ng pera? Opo. Ba't siya pati matanong, gusto mo ng pera? Inaalok ka ng pera. Kapalit ng samahan mo siya o saan siya pupunta? Hindi ko po alam. Basta, hindi ko alam kung anong pag sabi niya ng ganun ay, ayaw niya akong paalisin. Ayaw niya paalisin. 3 kanta. Ayaw niya akong paalisin. Hantayin ko daw siya matapos. Ikaw ba'y natakot ng mga panahon sa ginawa niya sa'yo? Opo, kasi trauma ako sa mga ganyan. Na-trauma ka? Opo. Sobrang takot mo? Opo, nagtatakbo nga ako palabas po ng inuman eh. Tapos, di ba po, paglabas ng sentral, may pila na doon tricycle. Nagsakay po ako doon. Iniwan ko talaga yung mga kasamahan ko. Iniwan mo? Opo. So, yan po mga kalingap. Gusto ko lang iparating at parinig sa inyo. At inaalam, yung katotohanan talaga dito kasi nag-live po kasi si Daddy Donut. At gusto kong, kasi si Marian nababas ng todo doon sa live ni Donut. Nakita ko yung mga comment. Saka po hindi. Masyadong foul para kay Marian. Ganun pa man, inuulit ko, ito kasi ay pag-aari ni Kalinga Prab. At hindi dapat ninyo bastusin. Ganun man, kung sabihin ko sa inyo, kung si Marian man ay pinakamasamang tao sa inyong paningin, siya pa rin ay may karapatan at mayroon pa rin siya, nasasakop pa rin siya sa estado ng ating republika at siya ay protektado ng ating batas sa pamamagitan siya po ay minor. Kaya ako nagsabi, Dr. Lab, sa inyo kasi natatakot ako eh. Nung sinasabi po, pati po niya na palagi niya ako nakikita sa labas, hindi po yung totoo. Nandito lang ako sa bahay. Nung araw na yun, inakit lang ako ng mga kaibigan ko, kaya ako napapunta dun. Tsaka pati po baga sabi na ako dati na ayaw ko na magpa-vlog. Kasi ang daming nakakasubaybay sa buhay ko, tapos ganito ganyan, pag nakikita ko kung saan-saan, binabash nila ako. Kaya nagsabi po baga ako na ayaw ko na magpa-vlog. Saka pati dun sa sabi niyang, inunahan ko siya sa'yo magsumbong. O kung tutusin, kung talagang masumbong siya sa'yo, nung una pa lang po or nandun pa lang ako, nakasabi na siya sa'yo. Dapat nung May 26 pa lang, opo, siya ay nagsumbong na sa akin. Pwede niya akong videohan dun, picturean na, andito yung alaga mo, Dr. Lab, na baka ganito ganyan. Yan. O ba't hindi niya po ako nagawang ganunin, na isumbong agad or ipaalam sa inyo na nandito ako sa gantong Hindi po ganun ang ginawa niya. So maliwanag po dito mga kalingap, mga taga-kabilang grupo, sabihin ko sa inyo, ang pangyayari ito ay naganap noong May 26. Ako po ay kasalukuyang nasa Maynila, pero wala pong Daddy Donut na tumatawag sa akin, wala pong Rini Ansing na nagtatawag sa akin para iparating sa akin kung nasaan man nila nakita si Marian na ito. Ang sinasabi nilang nagre-reach out lang sila sa akin after po nila mapanood ang video na ito, nung unang video na ito. At sinasabi lang nagre-reach out po sila sa akin. At hindi po ako sumasagot, sinasabi ko sa inyo, dahil nagkaroon kami ng problema na Rini Ansing doon sa kanyang tinutulungan na nirekomenda po niya sa akin. At pinablog niya sa akin dahil gusto niyang matulungan kay Kalinga Prab yung mga pagkakataon na yon. Kaya po ako hindi na nagsasagot kay Rini Ansing dahil minsan na niya akong ginawaan ng hindi maganda. Kaya po ako ay nanahimik na lamang at inaantay ko na lang ang kanilang totoong pag-reach out, pero hindi po sila nag-reach out. Ang sinasabi ko, si Marian ay vlog ni Kalinga Prab. Kay Kalinga Prab po sila dapat may atraso at wala po silang atraso kay Dr. Lab kahit kailan. Ulitin ko, dahil kayong nasa mga comment section na iba-iba ang mga sinasabi nyo, wala pong kasalanan sa akin si Daddy Donut at wala pong kasalanan sa akin si Rini Ansing. Dahil nadawit si Rini Ansing dito sa usapin na ito, dahil ang sinasabi ni Donut, nag-reach out si Rini Ansing sa akin, which is totoo naman, pero after na po ng vlog.
naganap po ito at nangyari po ang pangyayaring ito May 26 pa po sa taong kasalukuyan. So ilang days na po ang nangyari, pero nung mga panahon ay nasa Manila po ako at meron akong isang business na inaatinan at inaayos. So sige Marian, ituloy mo pa. Saka sinasabi niya po sa vlog niya na concern lang siya sa akin sa mga comment section na concern lang yan si daddy dun. Sana po kung concern siya mismo ang nagbawal sa akin mag-inom dun. Uy, ba't nandito ka? Pwede siya maganon sa akin. Binablog ka. Ganun, pwede po. Di sana nakinig ako sa kanya, nag-uwi na lang ako. Kasi nakakaya sa mga nakakakita sa akin tao na kung di siya nagsabi sa akin na vlogger siya or kahit napapanood niya ako, kung nagsabi lang siya ng ganun, di umalis na kami dun sa inuman na yun. Hindi po yung tinatawag niya pa ako, tapos papainumin niya pa ako sa katabi niya. Ito, tatanungin kita. Bilang ako, wala po akong karapatan magdemanda kasi hindi man ako ang ginawa ng masama. Medyo, although pinaringgan ako, sasampalin ako, mayroong mga pagbabanta sa akin, pero yan ay pinapalagpas ko na. Pero ang totoong may dito, handa ka bang ituloy mo ito hanggang sa dulo ng walang hanggan? Opo, kasi kaya kong patunayan yung mga ginagawa niya sa akin, hindi ako nagagawa ng kwento. Hanggang sa pag-alalay lang po ako sa iyo. Kung sa lahat ng gusto mong mangyari, kung gusto mo na humihingi ka ng katarungan, ako ay handang tumulong sa iyo. Pero bilang guardians lang, pero hindi ako sasama magdemanda dahil hindi man ako yung tao na nakasangkot dito. Medyo nakarinig lang ako na hindi maganda doon sa sinabi na sasampalin ako, pero yun ay pinalalagpas ko na. Sa iyong laban ito, at ako bilang vlogger mo, at ako ay bilang tauhan ni Kalinga Prab, tutulungan kita hanggat sa abot na aking makakaya sa laban na ito. Kaso nga po, kung ganyan man din siya, napakayabang niya, napakasinungaling niya sa vlog, kung ako sa kanya, aminin niya na lang yung mga nangyari, okay na. May tamang lugar po sa pag-amin. Opo, doon na lang siguro sa lugar kung saan tayo patutungo dito. Kung saan kami doon na lang siya magpaliwanag, doon niya ipaliwanag ang lahat ng kanyang Opo. So, ano pong masabi mo, Ate Marisa? Dito ka po, Ate Marisa. Ano pong meron kang sinasabi, di ko narinig? Doon sa vlog po na Daddy Donut, na narinig ko din po ako na andun ako daw nung nagiinom si Maria, nasasayawan din daw ako. Ay, parang narinig ko rin yun. Ako po ay hindi nag-skip ng vlog. At gusto ko nga marinig. Anong time po na yun, yung baga nag-vlog kayo dito, na si Chloe lang nandito. Sama-sama kami noon ni Marian. Ay, ito nga si Chloe po, baga may lagnat. Imbis po na magtapos ako nung gawain ko, hindi ko na tinapos. Kaya umuwi ako. Nung time na hindi ko alam kung saan nila kinuha yung salitang nasasayaw. Sa sa vlog mo. Sa vlog mo po. Narinig niya po. Sa vlog ko nila kukunin yung gawa ng doon dati makikita ko ang tao nagsisinungaling. Kasi nung time na yun, natulog ako noon. Ang totoo. Ano ba sinabi niya doon sa vlog niya? Sa vlog niya, ang sabi daw ni Marian, nagkwento daw si Marian doon sa ay ako niya, nag-iinom at si mama nga niya nasa sayawan. Sabi niya na ganun. Yun ba'y nagsisinungaling o nagsasabi na? Ay hindi, tulog. Ngalip ako nung time na yun. Kaya paano niya masasabi na nasa sayawan ako nung gabing yun? Na 26. Ay tulog ako nung. So Tsaka pati ako po, hindi ako maraming butas doon sa kanyang life. Marami siyang ginagawa hindi maganda at hindi makatotohanan. Pero para sa akin po, kung aminin niya na, pwedeng tayo magdemanda kasi parang sa dating niya doon, saka yung mga comment ng mga tao, parang si Marian yung masama na. Si Marian daw, sinungaling, ganun. Anong naramdaman nyo doon sa mga nababasa nyo sa viewers nila? Dapat nga mapatunayan ni Marian na talagang hindi siya nagsisinungaling kasi yung sabihin na nagkamali noon si Marian sa mga pagkakamali niya po noon, siguro po ngayon medyo nagbago-bago na siya kasi po nung time na naman siya hindi naman siya gano'n ng Kaya sabi ko nga sa kanya nung hindi man siya na alubos na sinungaling. So, Ate Marisa, sasamahan mo ba si Marian sa laban na ito? Ay, sasamahan ko po. Ikaw po ang nanay. Ikaw po, ako nandito ako para tulungan lang kayo. Nandito ako para i-vlog kayo. At Minor kayo. din pati po yung isa kong kasama. Ko, hindi kasi pwedeng lumakad to si Marian na siya lang mag-isa. Laging may kasamang ina ito. Handa ka bang samahan si Marian dito sa kahihiyan na inabot ni Marian? Ay, sasamahan ko po siya kasi anak ko po siya. Alangan man po pabayaan ko siya, ay anak ko siya. Yan. Tama po. So, ganun lang po. So, ano pa mga sinasabi, Marian? Ano pa mga sinasabi doon sa live niya
Di ko na po nasasaktan ka. Hindi ko po pinanood yung ngayong live niya at naiinis ako para panood. Doon sa unang live niya, doon sa unang Opo, paliwanag niya, Pinanood ko po talaga. na binaliktad niya yung pinto na hindi daw ako sasampalin. Hindi man po ako bingi para ang lapit pong masyado nung pag-uusap namin. Oh. Magkatabi kami ng bangko. Mm. Isang bangko, parang ganyan lang po ang pagitan. Mm. Tapos sasabihin niyang ako ang sasampalin. Mm. Hindi po totoo yun. Hindi, ang sabi niya Meron sa daw, vlog, meron ka raw ikaw daw marami. ang Totoo ba na? Oo nga. baka daw sampalin ka ni Dr. Lab, Oo. kasi daw nagiinom ka doon. Mm. Yun daw ang sabi Kasi niya. nung alungan niya. Meron pa siya mga sinasabi. Ang sinasabi niya ay kalinaw-linaw na gusto mo sampalin ko ng tsinelas si Dr. Lab. Mm. Ang sinabi ko nga lang po sa inyo ay sasampalin ka. Di ko na sinama yung tsinelas. Oh. Pero ang sabi niya, gusto mo sampalin ko ng tsinelas si Dr. Lab. Oh. Tapos Oh. ngayon, lito-lito ang kwento Okay niya. lang kung mababa. Saka pati, sabi niya po kakarating niya lang yung pag-inom niya. Samantalang nag-iinom pa lang po sila, kinuha na yung kanta sa amin. Kung pwede daw siya makishare. Oh. Sabi ko, sige na po, ikaw na magkanta ng kanta namin. So ibig sabihin hindi siya kakarating lang ng mga time Hindi na yan? po, padalawang beer na, pag tigda-dalawang beer na sila nun. Ah, grabe ka, Daddy Donut, oh. Oh, hindi ka pala, halos magkasabay lang kayo nung time na nandun na Hindi yun. po, nauna po kami kaso ang iniinom namin, yung malaki pong tower baga, di matagal po Yung tower. maubos. Yung may Siguro may po halong na, juice. tapos sasabihin niya, lasing na kami, lasing na ako. Juice Hindi. yun. Juice Opo, yun na yung may juice halong lang. konting gin. Opo, ganun Oh. lang. Hindi Hindi- yun nakakalasing. Opo, hindi man ako lasing. No. At natakot din kung ako lasing Hindi na. alak ang iniinom nyo. Opo, hindi may po. halo lang May ng halo konti. lang yung Oo. alak. Kumbaga, Ano yun? Juice. Tower. Nakapatid Masarap po. yun. Kung lasing na ako, hindi ako matatakot sa kanya kasi malakas ang loob pag Oo. lasing. Oo. Pero walang lakas yung loob ko dun. Takot na takot ka. Opo. Ng mga Kasi time na yun. nagkatatakbo nga ako magsakay ako. Yung ng mga tricycle kasama pa mo, uwi. takot na takot din ba? Opo, kasi nakakita nga din ako nila eh. Yung isa nahalikan na. Opo, yung taga Parakali. Taga-Parakali nahalikan. Opo. Handa ba siyang magsalita at magpatunay sa darating na kapag umabot talaga tayo sa taas nito? Handa ba siyang magsalita at magpatunay Opo, kasi na siya ay nahalikan? siya din mismo nagsabi sa akin eh. Nalikan nga ako. Nahalikan Sabi siya. Hay ko, sino dun? Yung kausap mo baga? Oh. Sabi ko, sino Ano daw mga sinabi nung sa kanya? Marami bang kinuwento? Hindi man po siya nagkwento na sa akin, basta yun ang sinabi niyang hinalikan siya. Nahalikan na. Okay. Sa iyo, wala pa ba mga ibang sinabi tungkol kung ano-ano? Wala naman po, yun lang po talaga. Yun talaga. Yung mga sa Hindi ko na po kasi siya tinapos kung anong sabi niya sa akin. Oo. Nag-alis na po ako dun sa... Sabi ko, wait lang, bibili lang ako, pero nagtakbo na ako palabas. Oo. Tinitingnan pa nga ako niya, naglalabas ako. Tinitignan. Tapos, opo, tapos sabi ko dun sa kasama ko, nagganon lang ako. Kaya sabi ko, Hindi ba tumitingin na medyo namumungay ang mata at medyo na baka may crush sa'yo? hindi ko po alam dun. Ito sinasama ko lang kasi inaalam ko kung anong yung mga kanyang mga reaction ng mga panahon. So, yung mga kasama niya, ilan sila? Lalaki? 3 po. 3 lalaki. Sila ng mga panahon na yon. So, Yung hindi isa po natin kasi nakatago ng muka. nakatago yung isa. Yun po. Nakasombrero? Opo. Nakasombrero? Nakatago ang Nakasombrero, mukha? tapos, parang, hindi man sa pagkaan, parang dugyot siya magsuot, parang ganun. Adugyot siya magsuot ng damit. Nakatago yung nakasombrero. Tapos yung isa, may tsura siya na maputi. May itsura na maputi. Inamin naman niya sa ano eh. Inamin naman niya na kung sino yung kasama Pero niya. po yung isa niyang kasama, mas mabuti-buti pa yung nag-anang ano ko doon at sabi niya, sige na, umalis ka na. Oh. Sabi niya. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya parang naano din ako doon sa kasamahan niya na baka may gawin sa akin masama. Ito kasi bakit ako pinapaalis na nung kasamahan kung wala man siyang nasa isip man siguro nung kasamahan na baka kung may gawin sa akin kung ano. Sinasabi niya, sige na, huwag mo nang ano niya. Pero ito sa totoo lang, nag-alok na siya ng pera sa'yo. Opo. Magkano daw ang gusto niya Hindi i-alok? man po siya nagsabi. Basta ang sabi niya, gusto mo ng pera. Oh. Sabi ko, hindi po. Hindi ko na kailangan. Kung siguro nung time na yun at pumayag ka sa gusto niya, saan kaya kayo makakarating doon sa usapin na yun? Siguro po, di man po yung mabigay ng pera kung walang kapalit or ano eh. Oh. Yun po ang nasa isip ko. Bakit Nasa ako isip mo. iintrigahan ng pera? No. Kung totoo hindi niya ako intrigahan, pwede siya magbigay na lang eh. Oh. Kung talagang totoo siya charity vlogger Opo. at siya ay concerned sa iyo, at dahil naawa siya sa kay Dr. Lab, na ang laki na nang binigay kong pera sa inyo,
baka gusto niyang tumulong, dapat nakabot na lang siya. Opo. Hindi yung Pwede yung ko ba dati. siyang pasalamatan pag nag-vlog ka na, ay, Dr. Love, ganito ganyan. Pwede ko siyang ibanggit sa inyo. Hindi po kasi mali yung ginawa niya. Tapos sasabihin niya na concern siya sa akin kasi ganito ganyan. Tapos sasabihin niya na, Kinuha ba niya yung number mo, yung Facebook mo? hindi po, ako po ang nag-add sa kanya. Tapos, Nagpa-add siya sa'yo o nag-add siya? inad ko po kasi gusto kong malaman kung sino yung taong yun. So, Kasi hindi ko po kilala. Pero nagsasabi siyang kalingap siya. Kaya, ang sabi ko, dun sa kasama ko, akin na yung account. Akin na, pinicturean ko yun. Tapos, pag uwi ko, saka ko siya inad. Tapos, nag-chat siya na, balita. Inansent niya pa yung chat niya sa akin, balita. Sabi ko, wala man po. Tapos, nag-chat na siya, nakamusta. Sabi ko, okay lang. Tapos, di na po siya nag-chat. Hindi na. So ito. So, ito, Ate Marisa, bilang ikaw ang nanay, ako ay alalay lang sa inyo. Pero sasamahan ko kayo kung saan tayo makakarating dito. Sasamahan mo ba si Marian dito sa laban niya? Handa ka? Wala na itong atrasan? Wala na po. Kung Wala hindi na. siya mahingi ng tawad. Oo. Kung ano po, mahingi siya ng tawad, di patarawarin namin siya. Kung sasabihin niya talaga na nagawa niya po ito, kumbaga po, dapat yung sabihin niya po yung totoo talaga kasi parang si Marian po ang napapamali doon sa mga tao na siya ang nababas ngayon. Pero handa tayo sa sa lahat ng dito. Ay siguro po kung sa tuluyan ay tuluyan. So, kayo po bilang ako ay aalalay lang ako sa inyo dito So kumusta naman kayo? Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon, Marian? Ikaw ba'y natatakot ba doon sa mga nangyayari? Hindi po ako nakalabas na ng gabi at natatakot pa. Inisip ko baka yun na abangan ako or anuhan niya ako kung saan ako napunta. Yung baka masorbe ako. Na po ako ngayon maglabas kasi siguro parang may mga dating din sila nung unang kita namin pati po yung kasama ko takot na takot din. So kaya pala hindi sila nagpunta dito, baka sila natatakot? Baka po siguro. Kasi ang sabi ko, magpunta ka dito. Sabi niya, nasa Naga ako. Siguro po, baka naano niya lang na natatakot. Opo. Pero handa naman silang magpapatunay o titistigo sa darating ng panahon kung saan tayo abutin dito. Sige. So, ganun na lang. So, ingat ka na lang kayo. Ingat kayo. Ingat kayo lagi. Ingatan ikaw, Marian, lalo na ikaw. Dahil masyadong mababa ang tingin ng mga taong yun sa iyo, yung mga nasa comment section nila. So, ingat na lang kayo. Huwag masyadong maglalabas. Ganun. So, lagi tayo magpapasalamat kay Kalinga Prab. Sila po ang talagang amo natin dito. Ang amo natin dito si Kalinga Prab, si Kuya Bal. Dahil kayo ay vlog ni Kalinga Prab at ako ang nagpatuloy lang sa inyo sa pag-vlog. Handa ko kayong tulungan. Handa ko kayong samahan sa anumang laban na gusto nyo para maipagtanggol ninyo inyong mga sarili. At yung trauma na inabot mo, mo para maipagtanggol mo rin. Na-trauma na ako nung una. Medyo matagal akong para lalabas talaga. Ngayon, nasundan na naman kaya di na ako nagang labas. Talaga. Ingat na lang kayo. Ingat na lang kayo, Marian. So, anong masabi mo? Anong natutunan mo dito sa nangyayari kay Marian? Bilang ikaw, napanood mo yung video, anong masasabi mo? Lalo na po yung maghusga, sobra po sila siyempre, na hindi daw, baka daw, sinungaling daw si Marian, marami nagko-comment doon na sinungaling daw si Marian, gawa daw lang ng kwento. Yun po, nang yung parang nababas po si Marian dahil po sa, yung parang, yung iba sa kanya nagpapanig na totoo, parang totoo yung sinasabi niya. Kaya po, sabi ko kay Marian, kung talagang totoo, tutuhanin niya. Kasi pag hindi niya tinuto, ibig sabihin kako, nagsisinungaling naman siya. Ganun. Kaya sabi ko, ituloy niya. So, wala na tong atrasan kayo. Wala na tong atrasan, Ate Marisa. Wala po. So, next week, susunduin ko kayo rito. Doon po sa vlog niya na parang inaano niya pa ako na
di na daw siya magre-rebat kasi may papa-interviewhan siya siguro doon sa mga kasama namin kasi yung kasama namin isa parang ano man yun baliw Sige lang. na sobrahan yun sa Wala namang problema yun kahit mag-interview pa siya ng 50 katao doon sa mga kasamahan mo. tapos may nagko-comment po baga doon na yung about nga sa pagtrabaho sa bar ganun. Siguro po nababanggit ni Daddy Donut doon sa mga vlog niya kasi nakaka-comment yung tao ng ganyan sa isip niya na ganun. Labas na yun, hindi na yun ang usapin. Opo. Ang usapin kasi Ang dito pinupoint yung... ko po talaga doon sa mga sinabi niya sa akin. Kung yung may true. nagawa man siya doon sa kasama ko, wala man akong pakialam doon. Usap nila yun. Wala ko labas ako doon. Ang pinupoint ko yung sa amin. Yun. Di, ang ano dito, kahit naman ikaw lang, matibay ka na Ha? Opo. Kung sasama sila sa mga kasamahan mo, pwede naman. Pero kung hindi sila sasama, pero nasa kanila po yun. Nasa kanila. Lahat ng mga kasama nun na trauma, mga minor din ba yun? Di? Opo. Mga minor din. Yung magtsota. Yung kanyang sinasabi yung hinalikan po niya, hindi na. Hindi na minor. So, labas tayo doon. Kanila nang usapin yun. Opo. Pero, at least may sinasabi na nahalikan. Opo. Mismo, sabi yung babae na kasamahan namin. Yung babae kasama mo. Hindi lang natin pangalanan. Kasi baka mabas naman yung babae. So, okay. So, ganun pa man. Narinig na natin yung paliwanag mo. Narinig mo na rin yung paliwanag, yung kanilang live na kung saan ay binabakbakan ka doon sa comment section. Yeah. Anong naramdaman mo doon sa mga comment section at habang nagpapaliwanag ka, binabaluktot ng iba? Nainis nga po ako lalo't na doon sa nag-live na ginagawa pa tayong content para magka-views lang sila. Ang dami ko pong napapanood na nagagawa silang content, mga hindi man nila alam ang mga punot dulo. Kung sakaling sanang ganun, wag na lang sila mag-live kasi wala man silang alam. May nag-live? Yung kay July po baga, tapos meron pang isa akong napanood. Na yung hindi pa ako nagko-comment na nanonood lang ako dun sa July, parang mas pinapamukha niya na ako yung mali. Ako yung nagsisinungaling. Pero nung nag-comment na ako, wala na po akong narinig doon na masama na para sa akin. Sige lang, lahat naman ito maliliwanagan sa bandang huli. Doon man ako din noong time na yun nagpapaliwanag. Ang sabi ko nga doon sa live ko, na hindi dapat pakinggan yung side ni Daddy Donut dahil halatang mayroong pagkiling, mayroong pagbaliktad. Doon pa yung lang, ang sinasabi na hindi na raw ako sasampalin at ikaw na naman daw ang sasampalin, natatawa na ako doon So lahat naman yun ginagamit kong nandun na-save yung video na yan at yan ay panlaban mo doon sa laban na gusto mong matapos. Yan ay nakasave na sa akin at ihanda ko. Yan, ebidensya mo yun doon sa yung video mo rin, itong video natin, nakasave ito, wala itong kaltas, walang bawas. Yan ay dadalhin natin doon sa kung saan tayo pag magpatungo. nga ako nanonood ng live niya, imbis maghingi na lang siya ng kapatawaran niya, mapapatawad man siya. Tao lang din nagkakamali. Pero parang mas nakikipagmayabangan pa siya Siya na nga yung mali. Siya pa yung mas malakas ang loob. Sige. So maraming salamat. Yun lang lahat ang sasabihin mo. Opo. Yun na. So naipaliwanag mo na yung kasagutan doon sa kanyang live. At naipaliwanag mo na yung totoong pangyayari. So gusto ko lang ipaalam muli dito sa mga tao na hindi na alam, nangyari at naganap po ang pangyayaring ito noong May 26, year 2025. Ang mga anong oras ng gabi ito? Alas 10 po. Mga alas 10 ng gabi. Doon sa isang inuman sa may bar, sa may isang ayan kasing hindi po beer house para sa ipaalam ko sa inyo. Yan po ay inuman ng mga nagbabarkada, yung mga nagsama-sama mga magkakaibigan. Kasi ang inumin po diyan ay yung tower. Pero kung yung malakas uminom, puro beer po ang iniinom. Beer ang iniinom nila nun. Pero kung ako pupunta diyan, tower din po ang iniinom ko kasi yung gusto ko yung juice dahil hindi nakakalasing. So ang iniinom mo noong time na yung juice na may halo, hindi po nakakalasing yun pag kunti lang na inom mo. So ganun man, maraming salamat. So Ate Marisa, so bibigyan ko kayo ng tulong uli.
Ha? Para sa ano at paggastos nyo. Paggastos nyo. Sa yan o. Yan o. Pasalamat tayo, Ate Marisa. Kay sa boss natin, kay Kuya Bal, Kalinga Prab. Maraming salamat po kay Kuya Bal, kay Kuya Rab po, kay Ate Edna po, at sa inyo po. Sabihan mo sa Ate Sailin. Ate Sailin, meron daw siyang Ate Marian Bon. Ma'am Miriam po, kay Manaygis po, kay Lindens po. Maraming salamat sa mga lahat ng tulong niyo. Yan. Salamat ka. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor namin at lalo na po kay Ma'am Miriam, kay Tita Helen Jans, saka kay Tita Tisi po. Maraming salamat po. Saka kay Kuya Rab, maraming salamat po kay Kuya Bal. At sa inyo po, Dr. Lab, kay Mrs. Lab, maraming salamat po. Salamat ka, darling. At saka kay Manaylis po, maraming salamat po. Si Manaylis po ang may maraming itutulong pa sa inyo si Manaylis. So abangan nyo na lang po. Yan. Salamat ka, darling. No. Wala na. Nilalagnat po yan. May lagnat? Kaya sige na. Lindens po yung bagay, saka si Tutoy. Ha? Si Tutoy din po. Kasi. Oo. Siya po, pakiramdam. Kami rin ang Sige na. Saan si Chloe? Karga po. Salamat ka dahil Maraming salamat po sa lahat ng salamat kay Miriam po, kay Tita Helen, kay Manaylis po. Maraming salamat po sa inyo. kay Dr. Lab, kay Kalinga Prab. Salamat po sa inyo, Dr. Labis. Kay Kuya Rab po, maraming salamat sa inyo. Kay Kuya Bal po, kay Ate Lu, maraming salamat. Yan. So maraming salamat sa inyo. So nakakasura. alin nakakasura? Si Daddy nung yung pag naka-shade, parang kandatingan ay kala mo yabang mo. Yabang talaga. Galing sa inyo yun, hindi galing sa akin ha. So, yung live niya, nakakasura talagang tingnan Lalo na't binaliktad si Marian. Parang ginawa si Marian masama sa yun. Na yan ay gawa na niya. Doon ako natawa, doon sa sinabi niya na ikaw daw ay nasa sayawan. Nasa sayawan daw po ako ay kadadating mo lang nun ni Marian. Nung time na yun. Pinapanood niyo yung vlog ko. Ito yung vlog ko. Yung vlog ko, ginamit niya rin na ikaw daw nasa sayawan. Sana patunayan niya. Dapat pinatunayan niya nung gabi. Nung gabi yun kung ikaw ba'y nasa sayawan. Kaya nga, kaya masyadong naapi kayo doon sa ginawa niya kasi ipinagpilitan niya kayo ay nasa sayawan. Siya nga po. Natawa nga rin ako kasi sabi ko galing sa vlog ko to Siya nga po. Doon siya lalo madidiin dito kasi mga kasinungalingan niya ginagawa. Siya pero kailangan niya talagang iakyat ito. Time pati na yun po na nag-inom si Marian sa Central, hindi ko man talaga po alam. Kaya nga. Tapos yung point naman na nag-uwi na siya doon, sa kanya ipininto. Tapos wala man kumbaga kamo dito sa Adait at hindi pa bang kininto. Nasa Maynila ako. Kaya, nahuli na talaga. Ay kung siya po talaga, kung tutusin, kunyari bilang nakakatanda siya kay Marian. Oo. Siya na po ang unang machat sa iyo. Kahit pagalit ka po sa galit, kung ano ba may nakalaitan ka mo ng mga panahon, dapat, time na nakita niya si Marian doon, ay bakit ay niya Dr. Lab, bakit ay niya yung nagiinom doon sa ganito, ganyan. Ay lagi na niyang nakikita, bakit isang beses hindi niya sinumbong. O lagi niyang nakikita. Kasi, yun din ang naging sabi niya po, hindi ko nagustuhan doon sa mga sinabi niya na ganoon. Kasi sa totoo lang, wala mang reach out na nangyari. Kasi nangyari ito, May 26 pa, na year 2025, 10 PM ng gabi. Nagre-reach out sila sa akin after ng vlog ko, after na ma-upload yung live ko, yung vlog nyo. So wala din dahilan para tagutin ko sila kasi nagkaroon na kami ng problema ni Rene Ansing noong mga time na yon dahil ginawa na ako ni Rene Ansing ng hindi maganda noong mga time na yon doon sa vlog niya na gusto niyang ipa-vlog sa akin para i-recommenda ni Kalinga Prab. Pagkatapos ng ilang araw,
pinuntahan nila at binaliktad ako. Nagpasalamat ako, hindi ko na-vlog. Kasi kung na-vlog ko yon, talagang lumalabas na wakwak ako. So nagpasalamat ako sa Diyos na yung gabing yun umalis yung bata at pinakita ko naman sa kanila sa live yung usapan namin ni Rene Ansing. Ay, kumbaga po na-vlog mo siya. Kumbaga, sinabi niya sa akin sa text na tulungan yung kanilang tinutulungan. Pero nung gabing yun, aalis yung bata at nagmamadali. Gusto niya puntahan ko kaagad. Pero hindi ko napuntahan. Kasi kung napuntahan ko yon, meron pala silang plano na babalik na rin ako sa bandang huli. Kaya wala na akong gana magre-reply kay Rene Ansing kasi may nangyari na hindi maganda sa amin. Doon yun. Ganon. Pero okay naman sa akin, wala namang problema. Sinasabi ko nga sa inyo dito, mga taga-kabilang grupo, wala akong galit. Sa isa man sa inyo, wala akong galit. Ang atin dito pinag-usapan, yung laban ni Marian, yun yung ating pinag-usapan dito. So, salamat ng marami sa inyo. Thank you so much. Ayan po mga kalingap. Narinig nyo na po yung mga paliwanag, dagdag paliwanag ni Marian doon sa pangyayari sa kanila ni Daddy Donut. So kayo na lang po humusga kung alin ang at sino ang tama. Medyo sumama din po ang loob niya doon sa mga yung mga nagre-react daw dahil medyo siya daw ang pinalalabas na masyadong masama. So nakakaawa talaga yung bata. So ganun pa man, bilang ako ang handler, ako po ang vlogger sa kanila, hanggang alalay lang po ako. Wala po akong gusto kong ulitin sa inyo lahat na wala po akong galit kanino man. Wala po akong galit. At ako po ay bilang naging ama at vlogger na naghahawak at naghandle sa kanila dahil sila po ay ulitin ko, iniwan po sa atin ni Kalinga Prab, sila po ay protektahan po natin. Gaano man sila kasama, kung masama man sila sa inyong paningin, karapatan ko pa rin na suportahan sila at subaybayan sila. May views man o wala, patuloy kami sa aming ginagawa. Ganyan po mag-alaga ang Kalingap. Hindi po nangiiwan ang Kalingap dahil ang pagtulong natin ay charity. Wala tayong pinipiling oras at panahon. May views o wala, tuloy po ang pagcha-charity natin. Ganyan po ang tunay na charity. Ganyan po kami hinubog dito sa Kalingap, mga Kalingap. So salamat po, shout out po. Support po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganun din po si Kalinga Prab at Ma'am Jack Tapia Matubang. Support din natin ang BSM Boys, Birador, Maramara, Engineer Agol, Kalingap Gilbert, Kalingap Marky. Ganun din po ang mga kasamahan ko sa K-Boys. Suportahan din po natin, lalo na po yung mga mabababa po ang channel, mga Kalingap. Suportahan po natin sila. Panoorin po natin ang kanilang mga live uploads at mga uploads at mga live streaming po. Kasi kailangan po nila na makapagtulong po, makapagbigay din po ng tulong sa ating mga kababayan na kapos at mahihirap. Sa mga taong nabanggit, sa mga taong involved dito sa usaping ito, inuulit ko sa inyo, ako po ay walang galit sa inyo at kanino man. Ang ginagawa lang po natin, ang aking tungkulin bilang ako po ay isang charity vlogger. Lagi po natin silang binabantayan, mga Kalingap. At lagi po natin silang sinubaybayan. Maaring medyo may katigasan ng ulo, pero normal po yan. Hindi porket matigas ang ulo at pasaway, iiwanan nyo na lang ng basta-basta. Hindi po ganyan ang Kalingap. Maraming salamat po sa ating mga sponsors, Sir Leo D, Manay Liz, Ma'am Annalyn Rollinson, Ma'am Tita from Dubai. Thank you so much din po pala. Yan.
maraming salamat din po sa kay Ma'am Mariam Agbay. Thank you so much po sa tulong nyo dyan. Sa lahat pong tumutulong dyan sa kanila ni Marian, huwag po kayong magalala. Lahat po ng inyong pinaparating ay nakakarating po ng buo at wala pong bawas. Lahat po ng inyong mga pinadala at tinutulong. Hindi po wala pong katotohanan yung kanilang kwento na tayo po ay nangunguha. Wala po tayong kinukuha. Tayo po minsan pa nga nag-aabono para lang maibigay natin ang tamang pagtulong po sa kanila. So, maraming salamat din po sa lahat ng group sa GC ng EDC. Yan. ANB International, Team Maywagang Banig, Team Banig 5.0, nila ni Kapagado sa grupo nila, Milan ni Cordero. Yan, thank you so much po. Sa EDC sa Kalam, thank you so much po. Sa Solid EDC Singapore, sila Jingjing. Sa Pretty Nanay, sila Ma'am Bridget Katagasan, maraming salamat po. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sa SMB Tres Marias, sa Team Brocade OFW, sa kanila Ma'am Chini Estrada, kila Ma'am Janet Sinampan, thank you so much po. Sa Edo Bianci Forever, thank you so much, Friends Forever. Edo Bianci Marathoners by Kafudi, yan, salamat po sa inyo. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta. Kay Ma'am Pink Provido, kay Ma'am Rixie, kay Sir Lito ng G-Group, thank you so much po sa inyo. Sa lahat po sa mga hindi ko man nabanggit, kasama po kayo sa mga pinapasalamatan ko sa araw na ito at sa araw-araw ng aking vlog at mga uploads. Kayo po ay wala po akong iniiwan. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nakatulong na hindi ko pa nabanggit, yung iba, sa sobrang dami nyo na po, hindi ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Support din natin si Rin Andina, yung aking anak. Support natin ang kanilang mga video uploads. Ganoon din po si yung aking mga maritis. Suportahan din natin yung aking mga maritis, yung sila Mrs. Love, si Sigmaya, si Jimia. Suportahan natin si Zane Official at kanilang mga hobby, ang kanilang mga hobby. Suportahan po natin sila. Yan. Ayan po, suportahan din po natin yung aking si Lipulobing Milyonaryo o si Sir Billy Sanggalang. Suportahan din po natin yung aking IT, yung Ancotic Channel, yan. At saka si Ma'am Erika Alpon Vlogs, suportahan po natin. Hanggang dito na lang po ako mga kalingap. Tayo ay papunta sa kanila Beyonce dahil tayo po ay magpapasweldo po ngayon sa araw na ito at kailangan po nating hatid ang sweldo ng ating mga trabahador. Ng mga trabahador po nila ni boss pala, hindi akin. Doon po sa pinapagawang bahay ni boss, namin ni boss. Hindi pala akin. Naunsa ba eh. Sige po, Ken, mag-thank you ka. Bye-bye na. Bye-bye. Kayo dyan, Mrs. Love. Bye. Jordi B. Support niyan si Jordi B, mga kalingap. Bye. Yan. Support niyan siya, si Mrs. Love. Si Ken the Great. At maraming salamat po sa ating lahat mga kalingap. Jesus loves you. Bye-bye na po mga kalingap.